theme po natin na the power of the cross and the empty tomb. Okay? And konektado din po yun sa ating last na pinag-aralan. Amen. And ganyan din po, papakinggan din po natin ito, no? Kasama pa rin siya. No? Sabihin nga po natin, yung series po natin, no? From Death to Life. Amen? Sabihin natin, ng malakas, no? From Death to Life. Amen? Amen. Hallelujah. So, in pamagatan po natin, the Lamb of God. Ay, naayos ko na to. Pero anyway. So, okay. Tagilid nga lang. So, ayan yun na. Kayo na mag-adjust. Ayan. So, no? Ano po napapansin po ninyo, mga kapatid? No? Okay? So, yan. No? From death to life. Okay? Meron ba kayong kakilala na dito na talagang namatay siya tas muling nabuhay? Kakilala nyo? Ha? Special si Jesus Christ, siya? No? Special ang ating Panginoong Jesus. Okay? May nakita ba kayo? Huh? Hindi yung hindi yung antagal na wala sa church tas sabihin niyo, uy, nabuhay kang muli. Wag yun kasi sinasalubong natin ng mga ganong usapan. Uy, buti andiyan ka. Uy, nabuhay. Ganon. So, hindi siya magandang biro, no? Hindi siya magandang biro yung bagay na yon. Okay, depende na lang, no, kung gaano kayo ka-close nung inyong pinagsabihan na yon. Okay? Pero hindi pa rin siya talaga magandang biro. So wala po tayong ibang kakilala, no, na galing sa kamatayan na muli siyang nabuhay. Okay? Pero na lang yung mga nakikinig, naririnig niyo doon sino ba yun? Yung dati pa yun na sa YouTube ba yun? Si Angel, ano ba yun? Ha? Chris Angel, magician yun. Kasi kagtanag. Nagpasagasa ka ng pison. Ano ba yun? Si Angelica Simbrano, di ba? Nakikita niyo, narinig niyo ba yun? No, na parang siya. So, matagal na yan. Parang high school pa ata ako. So, anyway. So, wala pa talaga, no? Maring, niya lang yun, gimmick niya yun. Maring gimmick niya yun. And, pero, huwag na nating pansinin yung kung ano yung gimmick niya. And, siguro tignan na lang natin yung magandang nangyari. Kasi maraming nailapit sa Panginoong Jesus. Yung mga bagay na yun. But anyway, pag-uusapan po natin ngayon, no, yung series po natin na From Death to Life, na pamagatan po natin itong The Lamb of God. So which is yung ating, no, yung ibinigay ng Diyos, no, na pangalan po ng ating iglesia. Okay, yung The Lamb of God. Amen? So, today, no, we are standing, mga kapatid, no, on holy ground. Amen? Kumbaga, hindi po ito simpleng kwento lamang. Hindi rin po ako nagtuturo ngayon ng history lesson, no? Or hindi ako nagtuturo sa inyo ng history lesson lamang. Okay? Kumbaga, ito yung moment po, no, na ito po yung pag-aaralan natin napagtagumpayan na, no? Napagtagumpayan na yung kamatayan. Amen? Or natalo na yung kamatayan. Okay? Before nang mapapamilyar tayo, before the empty tomb, or before the tomb was even empty. No? Kapag narinig po ba natin yung cross, mga kapatid, ay sanay na tayo, di ba? Sabing cross, green cross, red cross. 'Di ba? Or pag nakita tayo ng cross. Minsan pag nakakita tayo ng cross, 'di ba? Talagang sa jeep pag nakakita ko ng nagsa-sign up the cross ako. Okay, familiar sa atin 'yon. And maaring yung cross, minsan nakikita natin madalas syempre sa simbahan. Minsan sa kwintas. Di ba? Minsan sa mga kwintas. And minsan saan? Sa tattoo. Minsan mayroon na rin tattoo, no? At least cross. Di ba?
Lagay mo na lang yung buong Bible dyan sa buong katawan mo. No? So, at least cross, di ba? So, nakikita natin yung mga cross. Sa mga kahit saan, nakikita na natin yung cross. Pero, kung minsan, mga kapatid, nakakalimutan po natin ang bigat kung anong ibig sabihin ng cross. Okay? Kasi alam niyo po mga kapatid, yung cross ay hindi po talaga maganda. Okay? Kasi yan yung that time, no? Yan diyan nilalagay yung mga kriminal. Kung ikaw yung dan pinaparusahan yung mga kriminal, yung napakalaking kasalanan, doon nila pinaparusahan sa cross nung araw. Kaya hindi talaga maganda yung cross, no? The cross was not symbolic, mga kapatid. Okay? No? And masasabi ko talagang brutal. No? Pag ikaw ay may ipako sa krus. Okay? Kasi talagang dadanak yung dugo mo, pawis, mararamdaman mo yung hirap. No? And siyempre, pag nakapako ka, siyempre iisipin, kaya pinako yan kasi kriminal. Kasi may kasalanan. So, kahihiyan ng matatanggap mo. Sakit. Di ba? And siyempre, sa gitna po ng brutality po na iyon, nakita po natin yung great love, no, or greatest expression of love. Amen? No? Sa John 1:29 nga, mga kapatid, yan. Okay, basahin po muna natin yung ating talata po sa magang ito. John 19:16-30. Medyo mahaba po siya. Sabi po dito, then Pilate turned Jesus over to them to be crucified. So they took Jesus away, carrying the cross by himself. Saan na kayo? Pwede ba ma-adjust yan? To the place called Place of the Skull. So in Hebrew, Golgotha. So, adjust natin konti. Kahit palitan nyo, pwede naman. Sana. Makita lang yung mga Yan. Thank you po. So there, they nailed him to the cross. Two others were crucified with him, one on either side, with Jesus between them. And Pilate posed a sign on the cross that read, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. The place where Jesus was crucified was near the city, and the sign was written in Hebrew, Latin, and Greek, so that many people could read it. And next. Then the leading priest objected and said to Pilate, change it from the King of the Jews to, he said, I am King of the Jews. Pilate replied, no, what I have written, I have written. So when the soldiers had crucified Jesus, they divided his clothes among the four of them. They also took his robe, but it was seamless, woven in one piece from top to bottom. So they said, rather than tearing it apart, let's throw dice for it. This fulfilled the scripture that says, they divided my garments among themselves and threw dice for my clothing. So that is what they did. Standing near the cross were Jesus' mother and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother standing there beside the disciple he loved, he said to her, dear woman, here is your son. And he said to this disciple, here is your mother. And from then on, this disciple took her into his home. So, ito yung kamatayan po ng Panginoong Jesus. So, Jesus knew that his mission was now finished. And to fulfill scripture, he said, I am thirsty. A jar of sour wine was sitting there. So they soaked a sponge in it, put it on a hyssop branch, and held it up to his lips. When Jesus had tasted it, he said, it is finished. Then he bowed his head and gave up his spirit. Okay, sige po. Salamat po sa purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. And let's hayaan niyo po akong manalangin po sa sandali ito. Panginoon, na mahal po namin at pinakadakila sa lahat. Salamat, Ama, sa araw po na ito na patuloy niyo pong iniahanda, Panginoon, ang iyong nais na ipagawa sa amin, O God.
Kaya tulungan niyo po kami na ito po kami rin po ay maging handa, Panginoon, na tanggapin po namin ito sa aming puso. Kaya gabayan niyo po kami at patuloy na ang banal na Espiritu mo, O God, ang siyang mangusap sa amin, manahan sa amin, Panginoon, upang makita po namin yung kalooban niyo po at nais niyo sa aming buhay. Salamat po, Ama, and patuloy na ikaw po ang siyang aming madakila at mapurihan at mabigyan po namin ng kaluguran sa mga oras po na ito. Samahan niyo po kami, and ikaw po, Panginoon Diyos, ang kumilos sa aming buhay. In Jesus' name, Amen and Amen. Purihin po ang Diyos. So, katulad po ng sinabi ko po sa inyo kanina, no? Sa gitna po ng brutality, no, about the cross, no, we see the greatest expression of love. Amen? No? Sinasabi ko po kanina, hindi po maganda talaga yung cross. Pero dahil sa kalagitnaan po ng brutality na yon, nakita po natin yung greatest expression of love. No? Sabi po sa John 1:29, so Jesus, the Lamb of God. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." No? Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Sabi, okay, no? Siya. Kasalanan mo, kasalanan niya, kasalanan ko, kasalanan nating lahat, kasalanan ng buong mundo, bibit-bitin ng ating Panginoon Diyos. Amen? Panginoong Jesus. Amen? So, ngayon, mga kapatid, isa lang po yung sasagutin po. Isa lang po yung tanong na kailangan lang po nating sagutin sa mga oras po na ito or sa pag-aaral po na ito. So, why is Jesus called the Lamb of God? Amen? No? Why is Jesus called the Lamb of God? Amen? No? Kami magpataas ng kamay sa inyo. No? So, pag-aaralan po natin, mga kapatid, no? And what does that mean for you today? Amen? Sige po, simulan po natin. The Lamb was chosen. No? Amen? Sabi diyan, so they took Jesus and he went out bearing his own cross. So mga kapatid, hindi po yan nagkataon lang, hindi po yan scripted, hindi rin po yan aksidente lang. No? Yung nangyari po sa ating Panginoong Jesus. Hindi rin po siyang nadamay lang. Kumbaga nadamay lang siya sa kasalanan. Okay? And makikita rin po natin dito ay, kumbaga, kung pag-aaralan po natin ng talagang malalim ito, hindi po natalo ang Panginoong Jesus ng mga taga-Romano kung bakit siya napako. Okay? Hindi dahil mahina si Jesus, kaya naipako siya sa krus. At hindi dahil may kasalanan ng ating Panginoong Jesus, kaya napako siya sa krus. Okay? Kundi, siya po ay pinili. Siya po ay pinili. Tayo po kaya, no? Kung tayo kaya ang pinili, hindi maaari. Okay? Pero kung tayo kaya, tapos ganito yung, no, paano kaya natin yung ginawa ng ating Panginoon Jesus? Siyempre hindi. Amen? So, pinili ang ating Panginoong Jesus. No? The Lamb was chosen. Amen? And siya rin po, and more than that, he chose the cross. Alam niya yung mangyayari sa kanya, pero pinili niya pa rin. Amen? So sa Old Testament po, mga kapatid, no, bawat yung Passover na tinatawag, no, kumbaga may hayop, no, or merong lamb na pinipili yung mga Hudyo. Okay? Pinipili nila talaga. Hindi yung, o yan, okay na yan. O yan, okay na to. Hindi, talagang pinipili nila. Ano yung pinipili po nila? No? Sabi nga sa Exodus 12:5, no? Ay, wala dito. So, yan. So, sabi sa Exodus 12:5, your lamb shall be without, ano yung pinipili nila? Blemish. Amen? And a male, a year old. Amen? So, dapat wala kang kapintasan. Walang sakit. Yung pinipili na yun, hindi yung, oh, yan, ito yung pinakapayat, ito lang kunin mo. No? Hindi sila ganoon. Dapat yung kinilang pinipili nila, dapat without blemish. Walay pakay, walay lumping, walay taya. Okay?
Sorry po, sana. Hindi alam. Walang mantsa, walang tupi, walang kalawang, baga sa hayop, hindi pilay, walang kagid, walang allergy, no, walang mga sugat-sugat. Okay? Walang depekto kamo. Yun, no, yun dapat ang pinipili nila. Ang pinipili talaga nila is yung without blemish. Amen? So, tingnan mo yung katabi mo, dapat ba yan? Hindi na, wala na. 20s pa lang tayo, sakit na ng likod natin. Di ba? Halos hirap na tayo makabangon. So, kumbaga po, di ba? Hindi talaga tayo karapat-dapat. No? Bakit po mga kapatid? Because the lamb represents purity. Amen? And substitution. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw dapat yon. No? Ikaw dapat yun eh, yung pinako. Ikaw dapat yung, pinahirapan. Amen? No? Because the lamb represents purity and substitution. So, ibig sabihin, yung lamb po, mga kapatid, ang papalit sa kasalanan ng tao. And that time, every year nila ginagawa. So, isang taon lang matatakpan, hindi talaga maaalis. Matatakpan lamang ang iyong kasalanan. Okay? So, mga kapatid, no? Yung lamb ang papalit sa kasalanan ng tao. At ganun po si Jesus. Siya po ang perfect lamb. Amen? Bakit po? Kasi wala po siyang kasalanan. Walang kasalanan, walang pagkukulang, and walang bahid na kasamaan. Amen? Sabi nga sa 1 Peter 2:22, He never sinned. Amen? Nor ever deceived anyone. So hindi po siya nagsinungaling. No? Wala siyang dinisib o nagsinungaling kailanman. Amen? Neither was deceit found in his mouth. Amen? Pero, siya po ang ipinako. Siya po ang ipinako sa krus. Na instead, ikaw yun, ako yun. Alam mo, kung ano po yung mabigat po dito mga kapatid, hindi lang siya pinili ng Diyos. Pinili ka rin niya. Amen? Pinili ka rin ng Panginoong Hesus. Kahit alam niya, ang kasalanan mo, pinili ka pa rin ng Panginoon Diyos. Amen? Kahit alam niya kung ano yung pinagagawa mo, pinili ka pa rin ng Panginoon Diyos. Kahit alam niya kung ano ang kahinaan mo, pinili ka pa rin ng Panginoon Diyos. Kahit alam niya ang lahat ng mali sa'yo, pinili ka pa rin ng Diyos. Amen? Sabi nga sa Hebrew 9:14, just think how much more the blood of Christ will purify our conscience from sinful deeds so that we can worship the living God, for by the power of the eternal Spirit, Christ offered Himself to God as a perfect sacrifice for our sins. Amen? So, nakita po natin, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Amen? Kumbaga, ang kanyang dugo po, mga kapatid, ang lumilinis sa atin. No? Or sa ating mga, conscience. Sa ating budhi. Sa mga gawang walang kabuluhan. Upang tayo po ay, makapaglingkod sa Diyos na buhay. Amen? So, hindi po siya umatras ang ating Panginoong Hesus. Minsan sinasabi po natin, Lord, bakit ako? Lord, bakit ganito yung buhay ko? Bakit ganito yung nararanasan ko? Pero maaring ang tanong po mga kapatid, no, na dapat po nating marinig ngayon mula po sa Diyos. Maaring sinasabi sa atin ng Panginoon Diyos, anak, bakit kita pinili? Okay? Pwede nangungusap ang Diyos sa atin. Anak, bakit pa rin kita pinili? Bakit kita pinili? No? Kahit pa naman noon, mga kapatid, pinili na tayo ng Diyos. Amen? He already chose you. Amen? So, pangalawa po, the lamb was sacrificed. Amen?
So, habang ipinapako po ang Panginoong Hesus, no, sa krus, ano po yung mga nangyayari doon habang nakapako po siya? No? Anong ginawa ng mga sundalo? No, nandoon. Nag-aagawan ng damit ng Panginoong Hesus. Anong ginawa nila? Nag-dice or nagpalabunutan. No? Nagbubunutan sila kung kanino mapupunta to, kanino mapupunta to. Naglalaro. In short, naglalaro po sila. Okay? And, i-imagine niyo po mga kapatid, no? Yung tagapagligtas o ang Panginoong Hesus, habang siya po ay namamatay, ang maraming tao po ay distracted. Okay? Kumbaga, familiar po ito. No? Imaginein po natin mga kapatid, no? Isipin natin, yung mahal natin sa buhay, huwag naman sana, no? Yung mahal natin sa buhay, nasa ospital ngayon, malubha ang karamdaman, kritikal yung kondisyon niya. Nandun ka, lumalaban siya sa buhay. Tapos yung mga tao sa paligid, walang pakialam. Naka-cellphone, nag-scroll, no? Tumatawa, walang pakialam. So, hindi man lang tayo makapag-sacrifice ng ating panahon at oras. No? Amen po. So, hindi man lang tayo makapag-sacrifice din. So, gusto po ba nating maging Christian martyr? Gusto po ba nating maging Christian martyr? Sino pong nais dito maging Christian martyr? Amen? Okay? Honest. Okay, explain ko sa inyo, no? Sabi po dito, no? Christian martyr. Sabi dyan, a Christian martyr is one who chooses to suffer death rather than to deny Christ or His work, sacrifices something very important to further the kingdom of God, endures great suffering for Christian witness. So the voice of the martyrs. Amen? So masakit, di ba? Ganoon po ang eksena sa krus. Amen? Habang ang Panginoon po natin, mga kapatid, siya po ay namamatay, people were distracted. Anong ibig ko pong sabihin, mga kapatid? At kung magiging honest po tayo ngayon, ganun pa rin po ngayon. Merong worship service, pero nasa isip po natin yung trabaho, yung gala po, saan po kaya ako ngayong Nagayasumi. Yun po nasa isip po natin, no? During worship. Minsan po, may preaching, pero nasa isip po natin yung mga problema natin, di ba? And nandun yung calling ng Diyos sana sa iyo, no? Sa atin. Pero busy po tayo. Amen? Hindi man lang tayo po makapag-sacrifice ng ating panahon at oras during preaching o worship. Amen? So ano naman po yung anumang mga spiritual training, hindi po tayo makapag-sacrifice sa bagay na yon. Amen? Yun pa lang mga kapatid, hindi nga natin sinasabi na dinideny natin ang Panginoong Hesus, pero sa ating ginagawa, ganun na rin. Amen? The lamb is being sacrificed, no? But many are not paying attention. Pero hindi po aksidente mga kapatid na nandito ka. Okay? Hindi ko masasabi dahil sanay ka nang pumunta dito. Hindi ko rin sinasabi dahil alam mo na ang daan papunta dito. Pero masasabi ko ngayon, hindi aksidente kung bakit nandito ka ngayon. Alam niyo po kung bakit, mga kapatid? No? Hindi mo rin aksidente na narinig mo ito ngayon. Kasi, naniniwala ako, God is calling your attention right now. Amen? Pangatlo, the lamb was rejected. Okay? Tanong ko po sa inyo mga kapatid, sino po dito yung laging nandyan para sa iba? Okay? Sino po yung dito yung laging nandyan para sa iba? Pag may kailangan sila, nandyan ka. Pag may problema sila, nakikinig ka.
Pag kailangan ng tulong, ikaw yung unang dumadating. Pero nung ikaw na po yung may kailangan, wala sila. Sino nakakaranas niyan? Ha? Okay? No, walang dumating, walang nakinig, walang available ngayon. Nung ikaw na ang may kailangang ng makikinig, ng tulong. Okay? Alam niyo mga kapatid, ganun din po ang ating Panginoon Jesus. No? Sabi dito sa Isaiah 53:3, He was despised and rejected, a man of sorrows, acquainted with deepest grief. We turned our backs on Him and looked the other way. He was despised and we did not care. Amen. No? Ano po? Nagdanas po siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Alam niyo mga kapatid, binaliwala natin siya. No? Kumbaga na parang walang kabuluhan. Amen? Kasi isipin niyo, habang siya po ay nakapako sa krus, nasaan po yung, isipin niyo, nung siya po ay nakapako sa krus, isipin po ninyo mga kapatid, nasaan yung ibang tao o yung karamihan, no? Yung mga pinagaling niya, yung mga pinakain niya, siyempre 5,000 more pa yon. Yung sumigaw ng mga hosana. Wala na. Sino po yung natira? Konti na lang. No? Si Mary Magdalene, si John. Ganito rin po ngayon mga kapatid. Maraming tao ang gusto si Jesus kapag may blessing. Diba? Gusto natin si Lord pag merong blessing, pag meron tayong hinihingi. Gusto si Jesus kapag merong himala na mangyayari sa atin. No? Pero kapag sacrifice na ang pinag-uusapan, umaatras. Nawawala. Tumatalikod. Kaya ang tanong mga kapatid, are you following Jesus for convenience? Or for commitment. Doon lang ba tayo sumusunod sa Panginoon Diyos pag okay sa schedule natin? Convenient sa ating pakiramdam? Or dahil dahil committed ka sa Panginoon Diyos? Amen? Dahil ang totoo mga kapatid, the lamb was rejected. Pero kahit nire-reject siya ng karamihan, or kahit nire-reject mo ang Panginoong Hesus, hindi niya tinigil ang pagmamahal niya sa iyo. Kahit naman po ako, ang rami na nag-i-invite sa akin dati pa. So ilang beses ko rin nireject ang Panginoong Hesus. Amen? Pero hindi siya nagsawa, no? Yun yung patience niya. Amen? Hindi niya tinigil ang kanyang pagmamahal niya sa atin. Amen? Kahit po tayo'y umatras or lumayo or tumalikod sa ating Panginoong Hesus. Kahit patalikuran mo siya. Okay? So sabihin ko sa inyo, kahit talikuran mo siya, hindi ka niya tatalikuran. Amen? No? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka niya tatalikuran. Amen? Hindi ka tatalikuran ng Panginoon Diyos. Okay? Sabi nga sa 2 Timothy, wala pa dito. Sabi sa 2 Timothy 2:13, if we are faithless, He remains faithful. Amen? So mga kapatid, He still offers, still niya ino-offer yung grace niya sa atin. Kahit pa tumalikod ka sa Kanya. Okay? Pang-apat, the Lamb finished the work. So Jesus knew that His mission was now finished. Amen? No? So isa ito sa pinakamakapangyarihang salita po sa Biblia. It is finished. Amen? No? Napag-aralan na natin yan nung last year. Okay? No? The 7 last word. Okay? Pinag-himay-himay natin yan. Amen?
No, kumbaga po, hindi po niya sinabi, I am finished. Kundi, sinabi niya, it is finished. Hindi niya sinabing, tapos na ako. Okay? Ang sinabi po niya ay, it is finished. Amen? No, kung sa Greek pa ay, tetelestai. Amen? No, so ibig sabihin, fully paid, no, mga ganun, no, fully paid, no, ginagamit ito sa mga pagtapos na yung utang mo, no, fully paid ka na talaga, no, debt canceled, mission accomplished, ginagamit po yung tetelestai. Okay? So sinabi niya ditong, it is finished. Amen? So sabi sa Colossians 2:13-14, you were dead because of your sins and because your sinful nature was not yet cut away. Then God made you alive with Christ, for He forgave all our sins. He canceled the record of the charge against us and took it away by nailing it to the cross. Amen? Yung utang mo, yung utang natin, no? Kasalanan na dapat ang kabayaran ay kamatayan. Amen? He canceled the record of the charges or charges against us and took it away by, ano po, nung ipinako siya sa krus. Amen? Pinawalang bisa, ano po, ang lahat ng naisulat na alintuntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutang kaugnay nito. So pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Mga kapatid, lahat ng kasalanan mo, kasalanan natin, past, present, and also future, kung maniwala ko sa hindi, binayaran na ng Panginoong Hesus yan. Amen ba kayo doon? Amen? Ulitin ko, our past, present, and future na kasalanan po natin, binayaran na lahat ng Panginoong Hesus. Amen? Hindi mo na kailangan bayaran pa. Hindi mo na kailangan patunayan ang sarili mo sa Diyos. Because Jesus already did. No? Jesus already did it. Amen? Kaya, tigilan na po natin yung pamumuhay na para bang condemn pa rin po tayo. Okay? Tigilan na po natin yun na parang hanggang ngayon, condemn pa rin tayo. Sabi nga sa Romans 8:1, di ba? There is no condemnation for those who are in Christ. Amen? Kung tinanggap mo si Jesus, mga kapatid, kung talagang tunay mong tinanggap ang Panginoon Jesus, you are forgiven. Amen? You are free. Amen? And you are redeemed. Ibig sabihin, hindi ka na alipin ng nakaraan mo. Okay? Hindi ka na alipin ng nakaraan mo. Because the Lamb finished the work. Okay? Hindi mo na kailangan ulitin yung ginawa ng Panginoon Hesus. Binayaran niya na eh. Wala ka nang pwedeng patunayan sa Kanya. Wala ka nang pwedeng patunayan sa Kanya na karapat-dapat kang maligtas. No? Kundi pagtiwalaan mo ang ginawa ng Panginoong Hesus. No? Doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Panglima, the Lamb changes everything. Amen? So, dahil po sa ginawa ni Jesus, your past is forgiven. Your present has purpose, and your future is secure. Amen? At hindi po dito natatapos po, no, yung kwento po, mga kapatid. The cross paid the price. Amen? No? And the resurrection proves the victory. Amen? No, maalala nyo yung isang I am statement ng Panginoong Hesus, no? I am the resurrection and the life. Amen? So, hindi po siya nanatili doon sa libingan. Okay? Hindi po siya nanatili doon sa libingan. Okay? Kaya from death to life. At dahil buhay siya, ano po ibig sabihin kung bakit tayo nandito? Dapat yun ang pinaniniwalaan natin. Kumbaga, yun yung puso ng isang Kristiyano, ng mga mananampalataya. Bakit ba tayo sumusunod sa Diyos kung hindi natin pinaniniwalaan na siya ay nabuhay muli mula sa kamatayan? Amen? Walang kabuluhan yung ating pagpapatuloy kung hindi natin pinaniniwalaan na ang Panginoong Hesus ay nabuhay mula sa kamatayan.
Amen? Yun po ang ating pag-asa. Kaya tayo nagpapatuloy. Ibig sabihin, meron tayong bagong simula. Amen? Kaya mga kapatid, no? Yan. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone and a new life has begun. Amen? No? Nagkarambol. So, ulitin ko po. So, the lamb was, sige nga, ano talaga yan? Para hulaan po natin. Sige nga. Kung naalala. Hindi na, inaayos ko na yun eh. Sige po, ano po yung una? The lamb was, and the lamb changes everything. Amen? Mga kapatid, Jesus is not just a story. Amen? Hindi lang po siya story. Hindi lang po siya yung parang nakita natin na siya po is storya lang, kwento. Hindi katulad nila yung mga history lang, no? Hindi po. No? He is the lamb who was slain for you. Kaya ang tanong, what will you do with the lamb? Amen? No? Sabi sa Revelations 3:20, look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will share a meal together as friends. Amen? No? Here I am, I stand at the door and knock. I believe, mga kapatid, no, na kumakatok ang Panginoong Yesus sa puso po natin ngayon. Amen? Jesus wants to fellowship with us at gusto po niya na maging open po tayo sa Kanya. Amen? Matagal mo na siyang binabaliwala, pero hanggang ngayon, He is still patient and persistent trying to get through to us. Amen? Kapatid, i-ignore mo ba siya? Yun bang gagawin natin sa lamb? No? Yung tanong na, what will you do with the lamb? I-ignore mo ba siya? Reject mo ba siya ulit? Or tatanggapin mo siya? Amen? Sabi sa Romans 10:9, if you declare Jesus is Lord, you will be saved. Amen? Kaya kapatid, hindi po aksidente na nandito po tayo ngayon. Tulad na sinabi ko po, hindi dahil alam nyo na kung paano pumunta dito. Amen? Ito po yung moment na ito. No? Kaya kung nararamdaman po natin hanggang ngayon na meron pa rin bigat tayong dinadala, no? And yun po yung nagiging dahilan para tumakbo po tayo palayo sa Panginoon Diyos. No? Yung pakiramdam po natin na hindi po tayo karapat-dapat. Lagi nating alalahanin, no, na ang Diyos ay nag-aantay lamang, Panginoon. Nayakapin ka. No, katulad ng prodigal son. Amen? Lumapit ka sa Panginoon Diyos. Lumapit ka sa kordero ng Diyos. Because the Lamb of God, hindi po dumating para po tayo husgahan. Dumating siya para iligtas po tayo. Amen? Ngayon po, tayo po tumayo, mga kapatid. Kausapin po natin ang Diyos sa oras po na ito. Yumuko po tayo, mga kapatid. Yumuko po tayo at sabihin po natin sa Diyos na, Lord, kailangan kita, Panginoon. Pagod po ako ngayon, Panginoon Diyos. Pagod na po ako, Panginoon. Hindi ko na kayang mag-isa. Salamat, Ama, dahil binayaran mo ang kasalanan ko. At tinatanggap kita, Panginoon, bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Simula po ngayon, ikaw na ang susundan ko, O Diyos. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong pag-ibig na ipinakita sa krus. Salamat dahil pinasan mo ang aming kasalanan at tinapos mo ang gawain ng aming kaligtasan.
Tulungan mo kaming mamuhay sa katotohanan ito araw-araw, Diyos. Para sa mga tumanggap sa iyo ngayon, Panginoon, tanggapin mo sila at bigyan ng bagong buhay. Patuloy na samahan at gabayan, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon, sa inyong inihanda na katuruan para po sa amin, O Diyos. Tulungan niyo po kami na mag-focus sa inyo, Panginoon. At kung ano po yung mga sacrifices, Panginoon, na pwede po naming maihandog sa iyo, God. Tulungan niyo po kami na mapaglabanan po namin ito. Salamat po, Ama. Sa iyo po ang kapurihan, kadakilaan, O Diyos. In Jesus' name. Amen. Amen po. Purihin po ang Panginoon Diyos. Amen.